Ayan, hello and good day mga idol, mga lodi. Ayan. Thank you po sa pag-watch ng aking video, sa pag-support sa aking channel. Bali, gumawa po ako ng Facebook page. Ang pangalan po ay Lodi's Corner. Meron din po kasi ko dating YouTube na account, Lodi's Corner. Hindi ko lang siya na patuloy, no, kasi nagkaroon ako ng violation dati sa YouTube, tapos gumawa ako ng panibagong account. Yun na yung Marvel Smart TV. Bali itong natry ko muna ulit buhayin yung account na yon o yung channel na yon, kaya gumawa ako ng page sa Facebook. At in today's video po ay ginagamit natin sa pag-record ang free na dashcam na security camera ng Temu. Okay? At ang camera po ito ay na-avail namin noong may nakita kaming promo dun sa Facebook din, so may ads na kapag parang first time kang bibili sa Temu, tapos ma-reach mo yung parang 300 or 400 pesos na worth of items, mapapadala ka ng free na camera. So hindi namin siya agad kasi nagamit, dumaga ng mga ilang buwan, taon bago ko nagamit tong camera na to. At ayan, nagkaroon na ng memory. Sinusubukan na natin siya ngayon. At binili lang nung asawa ko noon parang mga sponge, mga kung ano nung anik-anik na ma-avail lang yung free na camera. Okay? Yung camera po na to, meron siyang parang option na nakakonekta sa yung 12 volts na port sa sasakyan nyo, yung parang cigarette charger ba yun na port. Tapos ang camera niya harap at likod. Yung harapan, makikita mo yung sa harapan ng sasakyan, no, yung kalsada. Itong sa likod, loob naman ng sasakyan ang makikita mo. Tapos ang napansin ko sa kanya, nung una ko siyang na-test na nakapag-record ako at sinaksak ko yung memory card sa laptop, nag-save siya ng file every 1 minute. Tapos meron siyang separate na folder. Yung isang folder puro videos lang sa harapan nakuha niya. Yung isa naman puro sa loob. Tsaka medyo malakas siya kumain ng size ng memory kapag yung nagsasave siya ng file sa harapan. Kasi yung may bagong for sale na lote, 1,775 square meter. Nakita ko lang yun. Pag nag-save siya ng file sa harapan, parang umaabot ng mga 11 gig something yung file, or 16 gig, ganyan. Parang sa loob yun ng mga isa't kalahating oras na biyahe, mga ganon. Tapos yung sa kuha naman sa loob, yung sasakyan, mga 5 gig lang, maliit lang yung kinakain niya na memory. Yun na nga lang, pag dikitin mo para mo may upload. So ayan, pag nag-record din siya na kahit umaga, tapos mapadaan ka sa medyo madilim or makulimlim na lugar, automatic yung kanyang setting or camera parang black and white, parang nagna night mode or night vision, parang ganun. Pero pag ganito na maliwanag, maaraw, colored yung kuha nung video niya. Ayan. So ayan, magbablog-vlog lang tayo ng ating pagbiyahe. Ngayong araw po ay rest day ko at susunduin ko ang aking asawa sa kanilang opisina dyan sa may BGC. So samahan nyo ako sa ating biyahe. Medyo na late na nga rin ako ng alis kasi nagkuha pa tayo ng labada, nakalimutan ko kunin kahapon. Dinaanan ko ngayon.
Ayan, medyo may mga pinagdadaan lang tayo ngayong mga challenges sa pagpasok ng taon. Kasi yung schedule namin medyo komplikado ngayon. Ayan. Pero ayan, malalampasan din naman natin yung mga ganyang pagsubok. Hindi ko na bibigay masyado yung detalye kung ano yung problem. Pero this is in-English um-English bigla. More on about mga pasaway na kasambahay, ganyan ang eksena. Ayan. So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng ng kalsada, no, papuntang Wawa. Ayan. Kakatapos lang yata or siguro piyesta pa rin sa Wawa nung mga nakaraang gabi pag napapadaan kami dyan, or kahit madaling araw, naabot ng madaling araw yung mga pa-contest eh. Hindi kami nakakapunta dahil busy sa pagbabantay sa mga bata, sa pagpasok sa trabaho, tsaka yun, kailangan ng magpahinga, walang time. So kailangan matulog, bumawi ng pagod. Mahirap naman yung wala kang pahinga, no, para kang robot. Ayan. Tsaka nakakatuwa yung mga ibang kaibigan ko dyan sa Facebook, mga taga-Wawa, may mga post ng tungkol sa palaro. Yung meron akong napanood, suntukan, boxing, no, mga bata, matanda, meron silang gloves, sapakan kung sapakan. Yung iba hindi marunong sumuntok, yung makasuntok lang, parang alam yung away bata, yung ganun lang ng suntok. Yung iba naman yung may nakahilayarang pera nakasabit, tapos magbabike ka, pagdaan mo rin sa pera, hihila ka ng pera. So bahala ka kung ano yung mahila mo. So kung magaling kang magbike at kaya mo mag drive ng isang kamay lang, or siguro kung kaya mo na walang hahawak, kuha mo yung malaking premyo. Ayan. Tsaka eto, nagbaon ako ng pandesal. Tara, kain tayo ng pandesal, mga idol. Ayan. Tsaka yun, ang problema pala rito, naalala ko, hindi ko alam kung paano iset yung date tsaka yung oras. Ayan ang hindi ko pa alam. Ayan. Kasi may option siya na pag pinindot mo tong free na camera pala, mabalik ako sa camera, no, nababago mo yung pag nandito ka sa loob ng sasakyan, nababago yung nakikita mong view eh. Merong option na kita mo lang yung harapan lang, yung labas lang, yung loob lang. Pwede naman gantong sabay, parang malaki yung screen kasi pahaba yung screen eh, pahaba yung screen. Mas malaki yung kuha nung sa harapan, tapos maliit yung sa loob. May ganyang option kung paano mo siya nakikita. Pwede naman mas malaki yung yung loob, maliit yung sa labas, or pwedeng sabay sila, magkatapat na ganyan, magkasabay, magkahati sila ng screen. Pero kapag tignan mo na yung sinave mo na video dun sa folder, hindi siya ganun. Sabay pa rin ang pagkuha niya ng video, pagre-record niya, every 1 minute na interval, save lang siya ng save. So ganito, habang nagdadaldal ako rito, kapag kinuha natin yung file na puro lang sa loob, yung video na yun puro sa loob lang. So ikaw na lang siguro bahala mag-edit kung paano mo siya mapapagsabay, no, na kung paano yung gusto mong kuha. Hindi naman ako ganun kagaling pa mag-edit. So ang ginagawa ko lang kasi, dikit lang ng file ng video, tapos upload, ganyan.
Kaya yung isa naman, mapapanood nyo, puro labas lang ang kuha nun. Pero, nare-record naman yung audio, yung sinasabi. Ayan. Tsaka yun nga, yun, yung date and time, di ko pa alam. Baguhin. Kaya ang date nito, nasa 2024, parang February 11. Kasi 0211 yung nakalagay. Hindi ko alam kung 02 yung month or ayan yung araw. Pero syempre 2024 yan yung year. Ayan. So, mamaya magtaka kayo yung nakalagay na video, yung date 2024 pa, pero ngayon ano na, 2025 na. Ayan. So habang nagda-drive tayo papunta ng pa-BGC, lumafang naman tayo, lafang. Lafang kung lafang. Tapos meron akong share pala nung napagsama-sama ko na yung video na parang mga ilang gig din yung file na yun. Kasi hindi ko din nakuha lahat ng file eh. Nung na-save na siya dun sa ginagamit kong software, yung OpenShot, yung file niya nasa 5 gig. So ganyan. Sabi nila wag magsalita habang kumakain, no? Tapos dumadadal-dal-dal ako rito. Dito tayo sa may tuktukan. Ayan, medyo matraffic ako. Sana umabot ako bago mag alas 9. Na ginagawa namin ngayon kapag Saturday morning, kasi ngayon Friday pa yung rest day ko, pero magbabago na kasi pagka out ng wife ko ng kinasabado ng umaga, kasama ko na lahat ng mga anak ko, dalawa lang bantay sa bahay, buong pamilya na, sama-sama na kami. Para ka nang nag family day. Kaya nung nakaraan, galing sa work niya, dahil nasa may BGC na kami, dumaan na rin kami ng market. Total libre naman yung playground doon, may mga slide, pwedeng magano yung mga bata. Dumaan na kami. Yung parking na lang yung babayaran mo, tsaka fixed rate naman sa market, at least 3 hours, parang 50. Maganda na lang pag sumobra. Ibang mga mall kasi iba yung presyuhan eh. Tapos nag-milk tea na lang rin kami. Pero bago kami nag-milk tea, dahil may dalang pagkain yung asawa ko, yung dala niyang pagkain, doon na namin kinain sa food choices, or yung parang pinaka food court ng market. Tipid na, menos na kami sa gastos. Diba? Tsaka ito, malaking bagay na meron tayong sasakyan. Yung pagbiyahe, pag-commute, di ba? Yung binibigay na comfort ng sasakyan habang bumabiyahe ka, hindi ka na gano'n na initan, nababasa ng ulan, madadala mo yung mga bata kung saan ka man pumunta, kung may emergency, paghatid sa trabaho, sa bata, sa school, ganyan, di ba? Kaysa noong una, nung nagsisimula pa lang kami nung asawa ko, motor lang kasi yung gamit ko noon. Butas pa yung kapote, kaya kapag biglang umulan, tinatagos yung kapote, basa.
Tapos ano pa, prone pa sa accident. Dalawa lang yung gulong. Kapag yung gulong mo ano na, pudpud na, hindi ka pa nakakapagpalit ng bago, mabilis mag slide sa kalsada. At least eto, apat ang gulong, hindi mo na kailangan mag-balance. Di ba? Ayusin mo lang magmaneho, hindi ka lang kaliwat kanan, tamang speed lang, di ba? Takbong pogi lang, sabi nga nila. Dito na tayo sa may Ususan. Napuputol kasi itong tuktukan eh. Minsan nililito ko, akala ko tuktukan, pero Ususan na pala tong side na to. Baka may emergency. Dito tayo. Malayo pa naman yung ambulance. Wala ako talaga yung specific na topic. Magdadaldal-daldal lang ako rito habang nagbabiyahe tayo, para may pinag-uusapan tayo mga idol. Sabi tayo. Bilis. Bilis. Barangay Santa Ana. At saka total may emergency. Share ko na rin sa iyo yung mga naging emergency situations namin dahil sa tulong din na expander nitong sasakyan, nadala namin sa ospital yung anak ko. Yung pangalaw kasing anak, meron siyang condition katulad ko pala nung bata din ako. Nakwento rin kasi ng nanay ko tsaka ng tatay ko nung malit pa ako, na kapag nilalagnat ako, nagko-convulsion ako nung bata pa ako. Dami ng ano, nalason din daw ako ng kamuting kahoy, nakagat din daw ako ng sigbin nung bata pa ako. Buti sa probinsya may marunong maggamot ng ano. Ayan. Sabi nga daw nung matanda sa probinsya, ingatan daw ako dati dahil bawiin daw ako, bawiin. Yan sabi. Iba naman sabi green thumb daw. Iba sila na nakikita eh. So ayun, mabalik tayo sa kwento ko sa anak ko. Nung unang incident kasi, galing na siya sa lagnat. Tapos ipapacheck up namin dapat siya dyan sa MCT, sa Medical Center Taguig. Nung nandyan na kami sa may tuktukan sa tulay, nasa likod kasi siya sa car seat niya, nakatulala lang sa labas. Tapos tinatawag namin nung asawa ko, hindi sumasagot, di nagre-respond. Hindi nagre-respond sa amin yung anak ko. Maya bigla nang tumutulo yung laway, nagko-convulsion na. Tarantang-taranta yung asawa ko. Nag-ano na ako, nag-hazard. Total, papunta na rin kami ng ospital noon. Eh nung time na yun, medyo hindi pa masyadong wala yung COVID, di ba? Kaya pagka ganyan na hospital, ina-isolate ka, magche-check ka pa ng COVID test. Ganyan. Kagandahan din kasi yung sa trabaho ng wife ko, lahat kami ano niya, cover dun sa health card niya sa IntelliCare. Kaya nakakatulong kapag may ganyang kailangan pa check up, magpa-hospital, ano, sagot ng health card, no, may konti ka lang babayaran kung hindi niya covered. Ganyan. Tapos sumunod naman na incident na atake ng convulsion niya, gumaling na siya eh, naayos naman siya. Ilang araw din kami sa ospital. Pero mayroon pala, muntik ko na makalimutan habang nasa ospital kami. Yung anak ko kasing pangalawa, iyakin siya, hindi siya ganun katapang kumpara sa kuya na yung panganay ko kasi kahit ilang tusok ng karayom yan dati nung bata pa, nakakasakit ko para
meron sa pangalawa kong anak. Hindi siya umiiyak sa tusok ng karayom, pero itong isa medyo mahirap tusukan ng karayom, kaya ano, iyak talaga siya. Nung ano, napansin ko, ba namamaga yung kamay, yung pinakatusok pala nung dextrose, ano na, pinuno na ng dextrose yung kamay niya, para nang may guantes ng kamay, lobong-lobo, kulay pink na yung kamay niya. Galit na galit yung asawa ko sa mga nurse. Tapos sabi ng doktor, kinunta kasi ng parang cold compress lang yata para umimpis naman siya. Tapos naging siyang ihi na form, mas ihi siya kasi after nun ihi ng ihi yung anak ko. Yung kailang diaper kami napalit, minsan tumatagos pa sa kama eh. So yun yung unang incident ng atake niya ng ano, convulsion. Yung pangalawa, mas matindi. Nung ano kasi, parang pinaka Sunday na ng umaga, kasi parang nung madaling araw kagagaling niya sa lagnat. Matagal na rin ano, tsaka tong time na to ano, medyo mahirap tsaka challenging kasi siguro wala pang isang linggong nanganganak yung asawa ko sa pangatlo naming anak, sa bunso namin. So sa bahay sila, naka maternity leave naman siya eh. Tapos wala pa rin kaming kasama pa nung time na yon. Nung ganong mga panahon eh, naghahanap pa kami nung kasambahay nun eh. Di nasa CR ako, galing sa trabaho, maliligo na sana ako after kung magpupo. Sabihin ko na yung ginagawa ko siya. Eh biglang sumigaw yung asawa ko, bumagsak kasi yung pangalawa kong anak. Dinampot ko siya. Tapos maya maya, parang alam mo yung lupaypay na gulay na walang lakas, bumabagsak yung kamay. Tapos naglalawa yung bibig. Tapos paghawak mo, ang init-init. Tumaas na naman pala yung lagnat, kaya kailangan di siya papataasin ng lagnat, mga 38 pataas. Dahil pag tumaas ang lagnat niya, takay na naman siya ng convulsion. Iyak ng iyak yung asawa ko, natataranta na naman. Kaya ginawa namin, binuhusan namin siya ng malamig na tubig. May mga yelo naman kasi kami sa ref eh. Malamig na tubig, binuhusan namin sa CR. Ganun pa rin, tapos nanginginig yung katawan. Natataranta na yung asawa ko. Ako naman, kahit paano, kalmado lang. Pero syempre, hindi ko rin alam yung dapat kong gawin, no? So hawak ko lang yung anak ko. Tapos maya tinry namin ihiga siya sa kama. Tapos sabi, parang may binasa kasi yung asawa ko na parang hayaan lang, pero ingatan lang yung bibig na makagat yung dila, no? Pero ganun pa rin, nanginginig pa rin siya. Parang hindi pa bumababa yung lagnat. Sabi ng asawa ko, takbo na natin sa ospital. Ginamitan lang namin yung anak ko. Ako naka-brief lang dahil nasa CR ako, tsaka dahil basa ako nun, dahil binubusan ko siya ng tubig, basa ang katawan ko. Tapos yung panganay ko, pinag-impake niya ng gamit, pinatakbo na yung mga gamit sa sasakyan. Sabi ng asawa ko, sa sasakyan ka na lang magbihis or doon na lang, kasi kalong-kalong ko na yung anak ko eh, mabrik na lang ako. Tapos yung asawa ko yung nagmaneho, tapos habang nagmaneho siya, iyak siya ng iyak, busina siya ng busina. Yung panganay ko dito sa harapan, nakaupo. Kami nung pangalawa ko anak, kalong-kalong ko siya, yung mga kamay niya, yung mga daliri sa kamay, sa paa, nangingitim na yung mga kuko. Tapos nanginginig pa rin yung katawan. Yung bunso naming anak, tinali na namin dyan, or sinafety na namin sa car seat. So buong pamilya na naman, sugod na naman kami sa hospital. Pero dahil nadala siya ron sa MCT na namaga yung kamay ng anak ko, tinakbo namin sa St. Luke's. Ang kagandahan lang, nung
merong nauna sa amin ng motor dahil naka-emergency kami, nakahasad, ako busina ng busina yung asawa ko habang iyak ng iyak siya. Yung naunang motor kumakaway na gawin, nahawi niya yung mga sasakyan, parang tutulong kami ng motor. Saka yung mga traffic enforcer, dahil nakikita nga na emergency, kahit naka-stop pinapagawa kami hanggang sa makarating kami dun sa St. Luke's. Eh nung pagdating na sa St. Luke's sa emergency, tumakbo na ako, nakabrief lang ako, pinasok ko na yung anak ko sa sa emergency room. Sinalubong ako ng guard, sabi ko, kuya, yung anak ko nagko-convulsion. Sabi ko, sir, pasok ko sa loob. Nung naipasok ko na, attend naman yung mga nurse, lahat, sumod din sila, no? Tapos, pinasikaso na, check na yung anak ko. Tapos, after mga, siguro, 3 or 5 minutes, kasunod na yung asawa ko. Pumasok. Umiiyak pa rin, syempre. Tapos, kalong-kalong yung bunso naming anak. Kasi yung ito naka-park pa to sa may emergency na park dun sa sa harapan ng hospital pa eh. Mayroon kasing akyatan dun sa may St. Luke's dun sa BGC na emergency. Tapos doon sabi niya siya na muna bahala sa bata, sa anak ko. At takbo na naman ako palabas ng emergency, palabas dun sa naka-brief lang ako. Yun yung isa sa loko na na nakakakaba, na na experience na hindi ko talaga makakalimutan. Tsaka yun, buti may sasakyan. Tapos ang nangyari, so naka-brief pa ako, 'di ba? Sa kasama ko yung panganay ko. Kasi sabi ko ibang mga gamit tsaka natin dadalhin sa loob. Kung saan man siya ma-confine or kung saan mailagay yung pangalawa kong anak. Doon na lang ako sa may parking area sa St. Luke's nagsuot ng damit. Medyo natuyo na nga lang yung brief ko na medyo basa pa. Tapos nung time na yon, chinek din ulit kung ano yung dahilan ng sakit. Eh ang sabi may COVID din, kaya yung lagnat niya balik-balik. Tapos ang lumalapit na sa amin yung mga taga-ospital kung ano yung gagawin, kasi ipapasok daw sa parang ICC, kalimutan ko na yung term, na ang nandun lang yung anak ko tsaka mga nurse, bawal ang mga ibang tao dahil may COVID. Eh hindi naman okay sa asawa ko yun na yung bata lang mami gumising kasama yung mga nurse. Magtataka siya, wala siyang kakilalang kasama, di ba? So sabi namin hintayin lang namin maano yung bata kung magkakamulat, kasi from bahay na nanginig siya, na nangitim yung mukha niya, wala siyang malay, hanggang makarating kami sa ospital wala pa rin siyang malay. Pero nung kabutihan naman ng Diyos, mga hapon na, so from umaga inabot na kami ng hapon, nagkamalay na siya. Yun, parang naghanap siya, gusto daw niya ng orange juice ng McDonald's. Sabi namin iuwi na lang namin, i-monitor na lang namin yung bata sa bahay. Yun, kain kami sa sa McDonald's para maka-recover siya. Kasi wala dextrose lang din nakasaksak sa kanya. Tapos kapag hindi gagamit tong sasakyan kapag may kailangan puntahan, yan, emergency, yan. Nakarating na rito ng Bicol. Isa rin namin kasing kasambahay, nagpapaalam na may karamdaman daw yung magulang, kailangan pumunta ron. Ang usapan kasi nila ng asawa ko, maihanap kami ng kapalit, ang isama naman niya, so pahapayaw na lang to ng kwento ko, sa imbes na yung kamag-anak niya sasama niya pa uwi or something, ang sinama niya yung jowa niya na apo ni Nanay Laila, yung isa naming dating kasambahay. Tapos nasa Bicol na
aksidente naman sila sa motor, motor na nakainom, so hindi sila makakabalik, hindi kami naihanap ng kasama sa bahay. Wala naman din kaming choice dahil wala naman kaming kakilala sa Bicol. Magkano yung rent ng room para ka makapag-stay doon? Kung akala nila may pera kami, hindi alam, utang lang rin yung nagamit doon na pera, yung panggasolina pa, pangkain, toll gate na kinukwenta ko, parang umabot ng mga 20k na gastos na yun papunta ron. Kasi from dun sa pagkahatid namin sa kanya sa Sipokot, pumunta kami ng Paligaspi kasi dahil nandun na kami, parang gusto sana ng asawa ko makita na rin yung Mayon Volcano. Tapos nung kinaumagaan, uwi na sana kami dahil di na kami pwede magtagal ng matagal sa Bicol dahil may trabaho rin kami. Kasama na namin sana siya. Sabi parang ayaw pa niya umuwi hanggang sa na-aksidente naman sila. So from Sipokot papunta kami ng Naga, Legazpi, ayan, mga 3 oras ganyan. Balik kami ng Sipokot, punta kami sa ospital. Tapos from ospital, sabi kasi ililipat siya ng ospital dahil hindi wala yung parang makakagamot dun sa unang ospital na pinuntahan. Tatakbo siya sa ospital ng Naga, takbo kami ng Naga ng gabi. Nung nandun na kami, wala rin kaming mapagtutuluyan. Nagrenta na naman kami ng panibagong room, panibagong bayad na naman. Tapos yung mga pagkain namin, kasi dapat nga nung umaga sana magpunta kami sa Mayon Volcano, nandun na sana kami kaso dahil mahal yung pagkain. Nung kumakain na kami, biglang yun nga may emergency na aksidente. Tumakbo kami ng ospital. Yung dala namin pagkain, yun na lang kinain namin. Tapos parang kumain kami sa Uncle John's ba yun? Sa May Naga. Order na lang kami ng ilang pagkain. Tsaka yung natirang manok ng tanghali, yung kinain namin. Tapos naghanap kami ng room. Naumagahan, kasi nailabas naman daw sa ospital, inuwi na lang yung kasama namin sa bahay. Kinausap namin na parang ang usapan, after niya gumaling, babalik siya. Yun, parang gusto talaga kasi niya talaga siguro magsama lang sila ng jowa niya kasi sinama niya yung jowa niya papunta ron hindi lang sila nagpaalam ng maayos nakatipid sila ng pamasahe pawing Bicol. Kasama namin, wala naman sila ng gastos pa sa biyahe. Ganun pa nangyari. Sana gumaling na siya, tagal na to Sumuwi kami, tagal na namin walang kasama sa bahay. Tapos yung itong naging kapalit namin na bago, umalis din madaling araw, baka sumama sa jowa or kung sino, hindi rin nagpaalam. Talaga pasaway ay nako, kumain na lang tayo. Doon tayo sa may STI. So ayan, wala, kung ano lang pinagsasabi ko rito, pinagdadaldal ko para lang may pag-usapan tayo habang nagre-record tayo gamit yung Timo na camera. Ayan. Na. Basta yung tinapay.
Tsaka yun nga, dito sa may BGC, pag napunta kayo rito, nakakaaliw dito dahil maraming mga event, maganda yung lugar, walang mga wire sa mga poste kumpara sa mga normal na lugar sa atin, no? Dito sa Pilipinas na yung mga wire nakalambitin sa poste. Dito halos wala kang makikita ng mga wire. Ang daming mataas na building, yung hangin sariwa, maraming shades, no? Ibig sabihin malilim yung lugar, may mga puno. Yung mga ibang lugar natatakpan ng mga malaking building, kaya komportable ka maglakad-lakad, mag-jogging, mag-bike. Tapos may mga event minsan diyan sa may high street. Minsan may mga sinasara nila yan pag Sabado, Linggo. Kung naman ng event nila. Tapos yun, meron kaming napuntahan na mall dito. Katapat ng office ng asawa ko. Napagastos kami ng halagang 400 pesos sa parking. Kasi hindi namin alam na kailangan pala kapag nag-park ka, mag-present ka ng proof na may binili ka sa loob ng mall na worth 500 pesos or something. Tapos validate mo sa concierge. So hindi namin kasi alam yon dahil unang pasok lang namin sa mall na yon nung time na yon, kasi nanood kami ng John Wick. Dumating kami bago mag 6 PM. Syempre maaga pa. Ang nakuha namin yung last full show, parang mga 9 PM pa mag-start yung palabas. 9 or 8 ganyan. So syempre palipas oras, lakad-lakad, kain-kain. Tapos hanggang sa nakapanood na kami ng sine. Nung lalabas na kami, sabi sa parking, "Sir, 400 pesos." Hindi ako nakapagsalita, parang, "Totoo ate? Nagjo-joke ka ba?" Kasi unang beses ko lang magbabayad ng ganun kalaking parking fee. Meron ako dating nabayaran, nasa 200. Motor yon sa Makati, nung unang apply ko ng call center. Kasi ganun din, may bayad din per oras, exceeding hour. Ang laki ng bayad. Pero ito, laki, 400. Sabi dapat daw ipavalidate yung kaso dahil last full show na, sarado na lahat ng mga establishments ng mall. Yung sinihan na lang yung natitirang bukas. Wala na rin yung sa concierge, hindi na namin napavalidate. No choice, bayad kami ng 400 pesos. Kaya ayun, ang ano ko sa inyo, advice, kung papasok kayo ng mga parking, mag-inquire kayo kung ano yung nila policy, or basahin nyo kung paano yung nila patakaran, para hindi kayo magaya sa amin na nagbayad ng 400 pesos. Scalar. So ayan ang mga ilan sa mga naranasan natin dito sa sasakyan, sa Expander. Tsaka ayan, kapag nakakapunta kami sa dapat puntahan, may mga times na nakarating na rin tayo ng Baguio, Antipolo, di ba? Cainta, travel, ganyan kapag may time. Pero halos gamito araw-araw more on pang service namin siya ng asawa ko sa pagpasok sa office. Ayan. So ngayon may hinihintay na kaming kausap ng asawa ko na magiging namin kasama sa bahay. Sana itong magiging kasama namin maging maayos at matulungan talaga kami, kasi halos parang dalawa lang yung naging maayos na, or dalawa tatlo ang naging maayos namin kasama sa bahay.
Yung una si Ate Stin, nung sa Pangpa, siya yung kasama namin sa bahay. Kaso nagpaalam din siya kasi parang may times kasi na inaatake siya nung nararamdaman niya sa katawan na parang mawawalan siya ng malay or hindi niya mahawakan yung bata. Sabi niya, nag-aalala siya baka mamaya magkaganon siya, hawak niya yung bata, mabagsak niya. Yun, hanggang sa kakahanap kami ng kapalit. Yung kapalit naman na pangalawa, pasaway din, naging pasaway. Yung pangatlo, naging pasaway din. Yung pangatlong mas matindi kasi nung umalis, silang dalawa lang nung anak ko nung nasa bahay sa baba, no, kasi nung time na yon sa inuupahan namin dati, nangungupahan lang kami pag natutulog kami, gigising kami ng gabi na para mag-prepare pagpasok. Silang dalawa nasa baba nanonood ng mga Mickey Mouse Clubhouse yung anak ko tsaka yung mga pagising namin, yung anak ko na lang yung nasa baba, iyak na ng iyak. Umalis na naman yung kasambahay namin, pasaway. Tapos hanggang nakuha namin si Beck, isa namin kasambahay. Maayos din sana yun si Beck, kaso meron siyang kailangang gawin sa pamilya niya sa probinsya, umuwi siya. Yun, yung pangalawang maayos. Tapos hanggang sa nakuha namin si Nanay Laila. Yun talaga, si Nanay Laila tumagal kasi yung kanyang bunsong anak, inaanak nung tatay nung asawa ko. So parang pamilya na rin yung turing niya sa isa't isa Dala ko ba yung cellphone? Naku, patay. Iwan ko yung cellphone ko. Patay ako nito. Dito kay asawa ko. Tayahin ko na lang dito. Kalimutan ko. Hindi ko nadampot. Talaga ba? Hindi ko nakalimutan yung tinapay, pero yung patay. Brrrr! Paano yung malalaman na nandito na ako? Naibaba ko yata sa shit. Dapat nasa bulsa ko yun. Bahala na. Pag pinalis ako ng bantay dito, alis na lang ako. Ay nako, puto ko yung cellphone. Bayan, ang dal ko, ang dami kong kwento. Tapos kalimutan ko yung cellphone. Akala ko dala ko na. Wala. Ayan na, pinapalis na kami ng patay tayo. Paano ko masasabi sa asawa ko na nandito na ako? Ay nako, papaalis pa naman yung mga tao. Naku siya, naku, out na sila. Ay, sayang. Mga katrabaho pa naman ang asawa ko, nag-iba-iba sila ng team. Sana may makita ko kakilala. Sana bumaba na yung asawa ko. Nasaan yung or nahulog ko lang yung ang dapat nagdala ko yun
kwento ko ng daldal ko. Cellphone pala, nakalimutan ko. Shit! Ay! Akala ko nandito na sa sasakyan.